kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. Mel Elizalde, dito po sa DWBL 1242 kHz. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang tanghali sa inyong lahat, mga minamahal kong kadiskarte. Welcome po dito sa ating show, Kadiskarte with Mel Elizalde, dito po sa DWBL 1242 kHz AM band. And don't forget, naka-live streaming po tayo. Kung gusto nyo tayo magkita-kits, of course, punta po kayo sa Ustream and then click Kadiskarte, yun na. Ano po. Hello sa inyong lahat, mga minamahal kong kadiskarte. Tapos na ang Pasko at bagong taon. Wow! Dato tayo yata mukhang nakanganga. Mawalang pera. Hindi naman ho. Pero ang maganda rito ay marami tayong kasiyahang nadama, lalo na nung araw ng Pasko at paghihiwalay at pagsalubong sa bagong taon. Napakaganda ho ng mga experiences natin. Bilang mga Pilipino, naumpisahan na naman ho natin ang mga yung mga kasabihan na dapat meron tayong mga New Year's resolution, hindi po ba? At isa sa ating mga New Year's resolution, kung hindi po ako nagkakamali, lahat ho tayo ay halos gusto nating magtipid at magtipid pa. Hindi ba? Kasi naharap ho tayo sa maraming gastusin itong nakaraang holidays. At syempre, ngayon ho ay medyo naghigpit tayo ng sinturon, di po ba? Pero ang maganda niyan ay ang kapalit naman ho nun ay iba yung kasiyahan at enjoyments with mga minamahal po natin sa buhay, mga mga kamag-anak, kapatid, magulang, asawa, at mga kaibigan na talagang parating nandyan sa ating mga tabi sa lahat ng mga pagkakataon. At speaking of kaibigan, mga minamahal kong kadiskarte, siyempre may kasabihin din ho tayo na kapag nakatagpo ka raw ng tunay na kaibigan, para kang tumama sa sweepstakes. Isa po yan ang inyong kadiskarte. Marami po tayong kaibigan at mga natatanging kaibigan. At ngayon po, talaga namang bagong taon na naman. At syempre, talagang sabi nga ho, ano ang mga kasalubong ng bagong taon sa atin? At syempre, wag na tayo mag-iisip. Yung mga negative thoughts natin, alisin na natin lahat yan. Yung mga wala tayong pera, ay bayaan nyo na ho sila ang mamroblema, yung pera. Kahit ano hong gawin nating problema dyan, pag talagang wala tayong pera, nga tayo. So, anong dapat ho natin gawin? Abay, tawanan na lang natin na ating problema, pero wag hong sobra, ha? Baka tayo mapunta sa, ika nga ho, sa Muntinlupa. Ay, ano ba yun? Muntinlupa ba yun? Psychopathic, ano? Sabi nga ho, maganda ho yung tumatawa, subalit kung walang dahilan, ang pagtawa ay hindi rin maayos sapagkat pag tumatawa ang tao na walang dahilan, well, something is wrong with you, di ba? Kaya ho, iayos ho natin yung pagngiti natin, pagtawa. Kailangan ho, merong dahilan at hindi nyo po ba napupuna mga kadiskarte ko? Minsan nagko-commute po ang inyong kadiskarte, no? Nakikita ko yung kasakay natin sa bus or sa jeep na tayo ay sumasakay. Minsan tumatawa sila. Pero bakit hindi kayo magtataka? Kasi may nakalagay pong earphone sa kanilang mga tenga. Wag ko kayo magtaka, may dahilan ho yun, may katsat ho yun. Pero nung araw ho, kasi pag tumawa ka na wala namang naka-insert din sa tenga mo, ay ba talaga magtataka yung mga nakakakita sa inyo, di ba? So, yan po yung mga pinag-iisipan natin sa itong mga araw na to. At syempre, pagka dumarating na ho itong January, marami ho tayong mga paghahandang gagawin sa ating mga kabuhayan. Iniisip ho natin ano mga pagbabagong ating gagawin. Ano yung ating mga plano tungo sa kaunlaran ng ating pamilya, sa hindi lamang pang financial, kundi sa pagsasamahan. Di po ba yan ang ating mga magagandang adhikain sa buhay? And it should be that way. Kasi
Kung hindi ho, walang pagbabago. Ang sabi nga po ng ating gobyerno, ang pagbabago po ng ating bansa ay nagmumula sa mga ano po, sa mga mamamayan. It's for ourselves, tayo ay mag-uumpisa ng magandang pagbabago. Kaya mga kadiskarte ko, halina pong maging masaya at laging nakangiti na salubungin ang bagong taon at siyempre may mga magagandang adhikain sa buhay, huwag kakalimutan ho yan, no? So, bago po tayo mag-umpisa ay katulad ng ating mga kinagawian, mga kadiskarte ko, ang inyong kadiskarteng na Elizalde, nagbibigay ho ng mga news at ika nga ho mga kuro-kuro sa ating mga yung mga pinag-uusapan sa buong bansa, ano? At ngayon po in particular, pag-usapan ho natin ito, bagamat ika nga ho nakasentro ito sa Manila, no? Alam nyo kasi yung Quiapo Church, no, sa Manila yan eh. At yung kanila pong sineselebrate ngayon ay ang pagsalubong sa yung ano ho, yung deboto ng mga itim na Nazareno sa Quiapo. Ang magiging ano po, ang highlights po talaga niyan ay sa Monday pa, sa lagi pong sinasabi na Enero 9. Yan ang highlights ng pagpaparada ng itim na Nazareno, yung mga deboto po ng mga Katoliko na hindi po natin sila maaaring ika nga ho pag-isipan ng kung ano, sapagkat yun ang paniniwala ng mga kababayan natin. Yung debosyon ho sa itim na Nazareno ay hindi ho maaalis yun kasi alam nyo naman na ang ano ho, ang itim na Nazareno, at kaya nga po yan ang usapan. Sinasabi nga po na safe ba ang mga dadalo sa posisyon na ganapin, ano? Opo, safe na safe sapagkat alam nyo ang ating pamahalaan, ang ating presidenteng Rodrigo Duterte, siyempre binigyan na ng direktiba ang kanyang mga kabinete, ang Armed Forces of the Philippines, and lahat po ng sangay na gobyerno na kung saan ay dapat na makipagtulungan sa pagme-maintain ng peace and order sa during and after and ano ho, at lalo na sa Lunes ng pagseselebra nitong pagsalubong sa itim na Nazareno. Yun ho kasi to nililibot sa kamay nilaan eh, hindi po ba? At alam niyo naman ang mga ruta ng itim na Nazareno ay nakalagay po sa newspaper at nakikita ho natin. So ang mga motorista avoid all those mga ruta na kung saan ay papalibot doon o ibabandera o ilalakad doon ang itim na Nazareno, na kung saan milyon, matakin nyo yan, milyon, hindi ho libo, milyon ang inaasahan po ng sangkatauhan ng Katolisismo ngayong simula pa lang itong mga araw na to, lalo na po sa Lunes. So ano ho yung mga ginagawa ng ating gobyerno? Sabi ho, lalo na noong kinumpirma po ni Interior Secretary Mike Sueño na may terror threat daw po dahil sa pagbabanta ng Maute Group at saka yung Abu Sayyaf. No po? Yeah, wow. So, mga kadiskarte ko, hindi lamang po yung ating mga kapulisan, Armed Forces of the Philippines, at yung pong ating pong mga pati nga po Coast Guard ugnayan na sa ating Armed Forces of the Philippines. At tayo rin pong mismo mga mamamayan maging mapagmasid at laging tignan po ang ating mga kababayan, ang ating pong mga kapaligiran, kung tayo po ay may nakikitang kahina-hinala. Kahina-hinalang mga taong may mga, lalo na po yung may mga dalang mga bag dyan, baka mamaya may dalang bomba yan. Buti ho kung ang dala niyan ay pagkain, okay lang sa alright, no? Pero kung ang mga dala niyan ay mga yung mga ginagawa nilang mga bomba, malaki ho ang magiging gawak sa ating pamahalaan o sa ating bayan kung sakaling magkakaganon. Wag naman po. At tayo po ay nananalig sa kakayahan ng ating pamahalaan sa pangunguna ng ating Presidente Mr. Duterte ay hindi mangyayari yan sapagkat lagi po silang nandiyan dyan. At syempre ang ating chief ng kapulisan si
ah, Mr. De La Rosa. No po? So, ang lahat ng po yan ay atin pong babantayan at siyempre sisilipin at lagi pong naiisip natin, lalo na sa Monday. Kung kayo po ay may mga pupuntahan sa Manila, no, in particular sa Manila, ay nako, medyo aga-agahan ninyo. Subalit may maganda po tayong news dyan. Ang ating Mayor Joseph Estrada ay nagdeklara po na wala pong pasok ang mga universities and colleges in Manila, no po? In particular in Manila kasi nga po ay dahil medyo maraming tao at siyempre sinisiguro rin nila ang ika nga ho yung tinatawag na kaligtasan ng mga estudyante. And don't forget po mga kadiskarte ko, sa Lunes na, no? Lunes na ho ang pasukan ng mga collegiate level. At kasi alam nyo, kaya medyo hindi ganong katraffic itong nakaraang linggo kasi po marami sa mga universities and colleges hindi pa sila nagsisimula ng klase. And I understand na this coming week pa ho. And so, dito sa Manila, Monday is still a holiday because of ito nga pong debosyon ng mga namamanata sa itim na Nazareno. So, dineklara na medyo holiday po ito. At ngayon, siyempre, the following day is Tuesday, on which we expect, a lot of commuters. Nako talaga naman. A lot of commuters kung kaya't magkakabuhol-buhol na naman ang traffic. Pero nakikita ho natin ginagawa ng gobyerno kung ano ang dapat gawin. At nilulutas nila talaga ang katrapikan. Pero minsan, alam nyo na kapag nakabasa po ako nung nakaraan sa dyaryo, sabi ho oy, yung mga bibili ng kotse magkakaroon ng panukala ang gobyerno na wala kayong garahe, hindi kayo makakabili ng kotse. Yan, magaling ho yan, di ba? Kasi yung iba ho na nakatira sa mga kasyudadan, sa syudad, ang ginagawa nilang garahe, yung daanan ng sasakyan, which is bad. Kaya ho nagkakabuhol-buhol ng traffic. Maganda pong panukala yan. Wala kayong garahe, huwag kayong bumiling kotse. Nakakabili kayo ng kotse, garahe, hindi kayo makapagpagawa. Nakakatawa yan, di ba? So tama po yung panukala ng ating pamahalaan na huwag kayong bibili ng kotse. At sa palagay ko, ano kaya kung taasan ho nila ang mga presyo ng mga sasakyan na mga bago, yung mga bibili. Naku wag naman, naku. Paano tayo makakabili niya kung tataasan nila? Alam niyo naman po na ang private car na kung kayo meron yan, malaking bagay din po yan. Kasi alam niyo yung maalwan kayo sa pagdabiyahe na hindi kayo nananakbo sa bus o sa LRT or whatever. Although ang LRT po napakalaking tulong sa atin. Kaya lang po, minsan nagkakaroon tayo ng aberya dyan sa LRT, pero ngayon mukhang bumabagal na, no? Okay ho yan. Talagang okay sa alright. Pero bago ho yan, I would like to thank, gusto kong ipaalam sa inyo na this news is brought to you by our 6R Diamond International Cargo Logistics Incorporated, na kung saan nandun sila sa Burke Building, Burke Street, Binondo, Manila, with telephone number 241-0740. Kaya nga po mga kadiskarte ko if you want to have business with 6R Diamond International Cargo Logistics Incorporated, don't forget their telephone number is 02-241-0746. Ayan po. At ano ho pa ang ating mga magagandang panukala itong darating na taon? Well, meron akong balita sa inyo, no? Medyo yung po bang narinig niyo po ba yung tungkol sa manampala? Ayun nabubulol tuloy ako no? Yun na nga. Anong sabi? Medyo tataas daw po ang singil ng Meralco because magja-jot daw ng konti yan. At yan medyo hindi magandang sa paningin natin sa ating pandinig. Bakit? Well, siyempre, butas na naman ang mga bulsa natin yan pag nagkataon, no? Yung mga kadiskarte kong mga nanay, hirap na naman sa pagtitipid ng mga budget para sa kuryente. Alam nyo, mga kadiskarte ko, isa sa mga problema ng mga nanay ng tahanan, mga kadiskarte nating nanay, ay ang pagbabudget sa
sa Meralco, mga Meralco bills, ano? At saka sa telepono, sa tubig. Goodness, yan ho kasi yung mga ika nga ho yung pangunahin natin pangangailangan. Na kung saan, pag sinasabi niya, "Hoy, mabuti pa, mawala na ng tubig, wag lang ang ilaw." Hindi po. kahit na dyan, kahit na ano dyan sa tatlo na yan, huwag mawawala sapagkat yan po ang basic needs natin. Hindi po ba? Yung ilaw, tubig, at saka ilaw, tubig, at ano, pagkain syempre. Pagka nawala ho yan, tapos tayo, no? Yan, kaya. At syempre, yung ating pamamahay ay walang kakwenta-kwenta kapag ka hindi maayos ang daloy ng tubig, kapag ka walang maayos na ika nga ho, well-lighted ang ating bahay. At meron tayong kasabihan, mga kadiskarte ko. Kapag ka daw po ang bahay ay madilim, medyo parang mabigat sa kabuhayan niya, no? Yung ayon ho sa mga feng shui, no? Kaya sinasabi, kailangan well-lighted ang bahay natin. Lalo na sa labas ng bahay. At saka yung medyo malaki-laki yung bahay nyo. Meron kayong mga solar dyan. Pagkagabi, sa umaga ho, okay, walang ilaw. Pero pagkagabi na, yon siguraduhin nyo po na may ilaw, lalo na po sa likod. Well, kasi lalo na kung medyo yun na nga po, malaki ang inyong solar at marami kayong mga puno. Yan. Pag may mga puno, medyo madilim na ho yan pagkagabi. So, what we need is a well-lighted facilities like yung ika nga. At mas maganda nga po kung ang ilaw natin ay yung puti, no? Kasi nung araw, ang uso ho sa mga ilaw, yung medyo parang brown-brown siya, hindi ho ba, no? Kaya pag brown-brown yung ilaw, parang wala na tayo ngayong nabibiling ganun no? Kasi ngayon ang mga ilaw, parang mga daylight na yung ika nga puting-puti siya na kung saan pag binuksan mo talagang well-lighted. Noon kasi meron nga hong mga parang brown na ilaw na kung saan parang ang tingin mo parang yung ilaw sa patay, no? Di ba? Parang nakakatakot yata yung ganun. Pero anyway, sabi nga ho, napakaganda ng ng ating mga pag-uusapan at pinag-uusapan kasi bagong taon nga ho, kaya pati yung mga kabuhayan natin sa ating bahay, sa labas ng bahay, pakikisama sa ating mga minamahal sa buhay, mga anak, mga yung ating mga yung misis nyo, yung mister nyo. Kailangan maganda ho yung yung rapport nyo kasi kailangan maganda yung inyong pagsasama dahil dyan ho nakasalalay ang kaligayahan ng mag-anak, no? Yung dalawang pinuno ng bahay, kinakalang nagkakasundo sila. Dahil pag hindi sila nagkakasundo, ewan ko lang kung paano sila magdadala ng kanilang magandang kabuhayan. Kasi dun ho, sabi nga, pag ang tahanan ay nagkakasundo ang ina at ama, walang pagsidlan ang ika nga kaligayahan sa tahanan. At syempre, lahat ho ng mga problema kayang lustasin kapag ang dalawang ika nga ho nagdadala ang haligi at ang ilaw ng tahanan ay laging magkasundo. Yan po tayo yan ang pamilyang Pilipino na kung saan bantog tayo sa iba't ibang bansa, no? Alam niyo po ba, ang inyong kadiskarte, medyo nakalibot din po tayo sa iba't ibang lugar. Tulad sa Amerika, pag nagpunta po kayo doon, although marami ho rin doong mga Catholic nagse-celebrate din sila ng Christmas but not as we celebrate our Christmas na talagang bongga, no? At saka syempre, ang priority po natin, mga pamilya natin, with friends of course. Yan ho ang isa sa mga maganda nating mga kaugalian. Above all, syempre, ang pinagbibigyan po natin ng mga magagandang pagkakataon at mga oras is the family, no? Kasi yan ang pinakasentro ng ating buhay. At syempre, ang bumubuo ng gobyerno ay pamilya, di ba? Maraming klaseng pamilya, marami, iba't iba bago tayo bumuo ng isang komunidad, no? At syempre, palaki ho ng palaki yun. Isang barangay, isang komunidad, isang barangay, and then isang pamahalaan na kung saan iisa lamang ang damdamin at pagmamahal sa bayan. Yan po, ang ganda-ganda pakinggan. Kaya nga sabi ko, itong bagong taon, tigilan nyo na. Tumigil na kayo ng mga sama ng loob. Itapon na ho lahat yan. Sapagkat, pag hindi natin tinapon yan, tayo rin po ang magsasuffer, no? I understand yung may mga tao na hindi ho makapagbigay ng pagpapatawad, na hindi makalimot sa mga sad experience.
sa mga iba't ibang yung mga naranasan yan in the past years. Paulit-ulit, no? Wag na natin ho ugaliin ngayon yan. Itapon natin ang mga sad experience natin, and kung gusto nating magbalik tanaw, ang pagbabalik tanaw ay dun sa mga bahaging masasaya, maligaya kasama ang mga pamilya at kaibigan. So, speaking of mga kaibigan, mga kadiskarte ko, gusto ko po sanang batiin ang ating mga kaibigan. Pero bago po yan, gusto ko pong ipaalam sa inyo at ako'y nalulugod na ngayon po ay we are broadcasting in our own broadcast unit dito po sa ating sa una nating broadcast dito po sa ating unit dito sa 1120 residences dito po sa Otis, Paco, Manila, no? And sana po ay lagi nyo kaming subaybayan at in the next months, in the next week, we are planning so many things for you na mas lalo po kaming makapagsilbi sa inyo sa pamagitan ng social media. At siyempre sundan nyo po kami lagi na andyan po ang ating website, ang ating pong website www.elisaldo.com, at don't forget po, nandyan din tayo, makikita nyo po kami sa Facebook. Ayan. Elisaldo Today. Ayan. So, ang ating pong mga pagbati, gusto kong kasing salubungin ng bagong taon. Ngayon, unang araw natin po sa radyo na dito sa ating unit, kasama natin ang ating mga kaibigan. Gusto ko kong batiin po si Mr. Kenneth Jasper Ruiz. Ayan, ako. Nasa, po yan, mga taga Wesleyan College yan sa Gapan Nueva Ecija. Napakagaling na bata. We are planning to introduce him in the next few months dito sa ating programa. Napakagandang lalaki, pwedeng artista. Naku, talaga naman. At magaling ho yan. Ang kanyang nag-aaral ho yan ng IT. At of course, I want to greet our very good friend, Miss Ining Cruz of 6R Diamond International Cargo Logistics Incorporated. I'm very sorry, my friend, na hindi ko nabati kayo nung last few weeks because I'm so busy and medyo ang dami-dami talagang ginawa para, pero it doesn't mean na hindi po nakalimot po tayo, hindi po lagi kayong nandyan sa akin, at hindi po tayo nakakalimot sa mga magandang mga pagtulong ng ating mga kaibigan, Miss Ining Cruz, also Miss Osang Balagtas Hugo and her husband Tony. They are very good friends of ours at talagang magagaling ho yan. And of course, Miss Lynn Soreda, my best friend, who just arrived from, a vacation from Singapore. And, alam nyo, itong aking best friend, biyahera talaga to eh. At ang dami sa akin pasalubong. And I want to thank her brother, Engineer Rico Alejandro, and his wife and the family. And, ay gusto kong batiin sila at pasalamatan sa mga pasalubong na pinasalubong sa akin. Thank you very much, Engineer. Thank you po. At siyempre, yung mga kaibigan natin na nandiyan dyan po, yung ating mga kaibigan na lagi pong nandiyan, ang ating principal sa Arellano High School, none other than Dr. Loida D. Diaz. Yan, ma'am, good afternoon po. I hope you are listening. And of course, our, my son in United States, nandiyan po sila sa Michigan, Milo and Eileen, my good daughter-in-law, and yung kanila pong mga anak, yung aking grandson na ang gwapo, ang lalaki na, nagbakasyon sila rito last year, no, sila Galahad and Tristan. And of course, I want to say, it's a sad thing na one of my comadre just lost her husband. Medyo namaya pa ang aming kumpadre, Miss Merlinda Anyonuevo, her husband, Arnold, nandiyan po dyan siya sa, nakahimlay po siya dyan sa, somewhere in, May Kawayan. Yeah, May Kawayan. We went there the other day with one man of our friend. And of course, I want to thank Miss Nida Dungka na kung saan lagi po diyang, andyan po lagi yan sa akin at lagi pong tumutulong sa ating mga endeavors na aming gagawin. Talagang I want to thank her very much. And
Miss Joby de Guzman, yung kasama po natin sa DWBL. Ay, nako, Joby, anak. Thank you very much for your support during our during our opening last December 14. No, nandito po siya at nakipagsaya po sa atin at nais ko pong ibalita sa inyo. Of course, ang ating pong minamahal na si former Senator Eddie Ilarde, talaga pong malaking utang na loob po at we are so happy to be our guest speaker during our opening on last December 14, 2016 at talaga pong very memorable po sa amin yun. Thank you po sir. Ang aming pong pasasalamat ay lagi po. And of course, Mrs. Pabros na kung saan siya po ang daan upang makilala namin si Senator Eddie Ilarden. Ako talaga naman ho, maraming pong salamat sa inyo and her son na kung saan ay yan ang ating Eddie Peregrina. Sabi nyo, namatay na si Eddie Peregrina. But once you heard our good friend Arthur, yan. Ay nako talaga, i-air po natin sila this coming weeks, ano? At talagang kukubidahin po natin yan para mamangha kayong lahat. And so, that is all, mga kadiskarte ko. I hope lagi po nyo kaming susubaybayan. And sabi nga po namin, we are planning so many things for you dito po sa social media na amin pong itinayo dito sa ating kadiskarte with at don't forget po yung ating pong website, www.elizaldotoday.com at nasa Facebook po tayo, sundan nyo din po kami sa Twitter and don't forget, I love you all, bye bye. Napakinggan ang programang Kadiskarte ni Mel Elizalde. Muli ninyong samahan si Mel Elizalde dito lamang po sa himpilan ng DWBL 1242 sa kalapitan ng inyong mga radyo. Kadiskarte ni Mel Elizalde.